Okay? So, tumako po tayo sa ating preaching and salamat po sa sa praise and worship. Kasi kahit kulang kami, agad, hindi kami iniwan agad eh. At kahit na maraming may sakit, kahit isa ako doon, sigad talaga nagbigay ng kalakasan tsaka yung kagalingan. At dapat i-claim natin yun. Tulad ng sinabi ko sa prayer meeting, kailangan i-claim natin kung meron naman tayo. Nagdadaanan natin yun kasi may dahilan. May dahilan ka, di ba? Yes. Amen. Dumako po tayo sa ating, may po ba ngayon? Jadid? Wala. Okay. Hindi tayo kapatanggap ngayon. Walang jadid eh. Sa ko yan, di ba? Saudi lang yan, di ba? Yan. Welcome to CGP. May makulay ang buhay, di ba? Windows 8. Makulay ang buhay. Say amen, mga kapatid. Amen. Sino ba rito malungkot? Wala. Sayang. Ilang puro sa kalungkutan eh. Yung natin yun. Kailangan maging malungkot. Amen. Pasensya na lang mga kapatid niya makapagsalita ng original kong boses. Kinuha ko ito kay Puro. Hindi yung boses. Ang hirap bayahin. Ang ating title sa ating preaching for today is Christ Came For Me. Christ came for me. Sino ba dito ang tawag dito? Yung taong tumanggap kay Lord, tapos na-realize niya na isang taon na nakalipas na si Lord pala ay dumating sa buhay niya. Isang taon na nakalipas. Wala. Sorry. Lobok. Wala. Wala nakarealize na si Jesus Christ ay dumating dito para sa atin, para sa inyo. Para isip tayo. Tapos isang taon mo pa nalaman na ganun pala si Jesus Christ. Ang alam lang kay Jesus Christ, pag dito, tagapakain ng 5,000. Di ba? Nagkapagaling ng mga may sakit. Pero yun doon, dumating si Lord dito, hindi natin alam kung para sa atin ba. Kasi minsan, pagka sa sarili natin, iniisip natin na hindi natin kailangan ng kaligtasan kasi marami tayong may pera ko marami. Di ba? Tapos may maganda akong asawa. Tapos may maganda akong trabaho. Nasa iyo lahat. Sabihin niyo mga kapatid, Christ came for me. Dumating si Christ dito para sa atin, para sa iyo, para sa akin. Dito para sa mga hayop, para to sa tao. At kung sino man ang babalik kay Lord, dapat huwag kayo mag-hindrance ba? Huwag kayo mag-block dun sa way na nandun sa inyong thoughts. Kung ano man ang ginagawa ni Satan sa buhay niyo, lagi yung tandaan, Christ came for me. At walang makakahadlang doon sa isipan mo. So dumako tayo sa ating passage. Okay ba? Tungsilahin tayo mga kapatid. Kaunti lang ito. Mga kasing haba ng isang page. Yan. Number 6. Sa Romans chapter 5 verse 6 to 8. Yan. You see, at just the right time, when we're still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person, someone might possibly dare to die. Okay, line number 8. But God demonstrates His love while we still sinners. Christ died for us.
Kailangan kabisado niya. Kaya wala dyan eh. No? Okay? So, let's pray. Lord, salamat Panginoon Diyos sa gabi ito, Lord God. Na patuloy niyo po Panginoon na binibigyan kami ng kalakasan mo, Lord. Sa araw na ito, sa gabing ito, Lord God. Kami mo ngayon ay dala-dala Panginoon sa buhay, Lord God. Ito po Panginoon ay walang hindi po ito ang pasiyan, O Lord God. Na kami Panginoon ay susuko, Lord God. At we believe, Lord God, and we trust you, Lord God, that you are the God of healer, God of provider, Lord God, that we need. Kayo po Panginoon ang puprovide ng aming mga kailangan, O Diyos. Lord, we claim by faith in the name of Jesus, Father God. Kayo po ang Diyos na buhay na aming pinagkakatiwalaan. At alam namin ang iyong mga salita, O Lord God. We believe, Lord God, that your word, O Lord God, never fails. We believe, Lord God, to your promise, O Lord God. 1,000 of your promise, O Lord God. One of this is, you never leave us nor forsake us, O Lord God. Kahit ano man ang mangyari Panginoon sa buhay namin, kayo nandiyan, Lord God. Holy Spirit, we invite you, Holy Spirit, in this place, O Lord God, to give us wisdom, knowledge, and understanding, O Lord. That your word, O Lord God, ay maintindihan namin, Panginoon, ang payak, O Lord God. May sa puso namin, O Diyos. Lord, wala kami magagawa sa aming buhay, sa aming kinalalagyan niyo, kundi kung wala kayo sa aming buhay, O Lord God. Kailangan ng Diyos na nagmamahal sa amin ng totoo. Kailangan ng Diyos na nandyan sa amin palagi, O Lord God. Kami iniiwan, Lord God. Lord, we claim by faith in the name of Jesus that we declare, Lord God, that the spirit of infirmities is no power in the blood of Jesus. We release, Lord God, the healing upon the healing. And by your stripes, Lord God, we are healed in the name of Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos. We claim sa mga kapatiran, Lord God, na nakakaramdam ng aming mga sakit, O Lord God. We claim that the healing upon the healing be upon in their lives, Lord God, in the name of Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos. Sa tapo, Panginoon, ng mga everyday namin kasama, Lord God. Ingatan niyo po, Panginoon, sila. At bigyan, Panginoon, lagi ng pag-asa at kapayapaan sa Panginoon Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kapuyan. Masalamat in the name of Jesus. Amen. Magsipo po tayong lahat. Di bago talaga ako sa boses ko. Parang si kilala niyo si yung isa. Zoraida ba yun? Zoraida, no? Husky voice pala yun. Hindi pang Renz Verano eh. Amen. Amen. Mga kapatid, dito sa binasa natin sa Romans chapter 5. Dito ay Romans chapter 5 talks about the joy comes from faith. In this passage, we find si Apostle Paul that telling the benefits of the children of God. Dito tinutukoy sa ating passage na ito sa Romans chapter 5 verse 6 to 8 na yung wonderful things na meron tayo kay Christ. And you play a significant roles in God's powerful plans and purposes. You are important to God. Mga kapatid, sino ba rito ang iwanan, sinaktan, pinersecute, pinaluha? Ouch. Sino? Wala dito? Lahat ba meron? Mga kapatid, yung mga nararanasan nyo yan, importante si Lord. Importante kayo kay Lord. At huwag kayong mag-alala na minsan hindi nyo nararamdaman ang presensya niya. Hindi nyo na nakikita kung ano mga plano niya. Tandaan nyo, importante ka kay Lord. Importante ka kay Lord.
Sabi nga dito sa Psalm chapter 8 verse 4, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you are care for them. Sino ba ang tao? Diba? At ito pa, sa Matthew chapter 6 verse 26, look at the birds of the air. They do not know, sow, reap, and store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more value than they? Huwag nating isipin na hindi tayo nabibigyan o napumupay ni Lord ng ating pangangailangan, yung ating sakit, bakit pabalik-balik. Tandaan natin, matuwa tayo. Matuwa tayo hindi dahil may sakit tayo. Matuwa tayo tapos ginagamit ito ni Lord sa buhay natin para lagi natin siyang isaliksikin kung sino ba talaga ang nagpapagaling sa atin. Diba? Hindi po kagalingan ang inaano ko ang itatalakay natin ngayon. Puro kagalingan lang ang sinasabi ko kasi may sakit ako. Each of one a special place in God's heart, regardless of your color, race, social status, achievements. Bawat isa sa atin na may special sa puso ni Lord. Ano man ang kalagayan mo, katangian mo, karakteristik mo, ano pa, kulay mo. Kasi doon nagkakaroon ng discrimination, di ba? Sa tao. Pero kay Lord wala. You are important to God, but you are a sinner. Di ba napansin niyo yung verse 8, di ba? While we're still sinner, Christ died for us. God cannot tolerate sin and must punish it. This leads you to spiritual death, a life separation from God who is the source of life. Hindi tinotolerate ni Lord. At ito ay pinapunish ang mga gumagawa ng kasalanan. This leads you to spiritual death. But in your sinful state, God remembered you, for God so loved you, and He sent His Son to take upon Himself the punishment that is for you. Yung dapat na para sa iyo, inako ni Lord. Sa kanyang kamay. Paa. Saan ka? Yung dito. Yung trono nyo dito, kinuha ni Lord. Yung trono ng shame. Yung guilt nyo. Christ came for me. You are so important to Him that He's willingly left heaven. Yung napaka-importante nyo kapatid, para iwan niya ang langit para sa iyo. Sino ba dito ang willing iwan ang iyong karangyaan? Willing iwan ang iyong asawa? Amen. Amen. Ay, naman si Kuya Bato. Ang bilis. Wala man ang pinag-isipan. He came to the doorway of earth. He set aside His power. Rather than you just hear that God's love you, He put those words into action. Hindi lang naririnig nyo ang salita niya, katulad ng mga binigay ng mga prophet noong unang panahon, kundi siya mismo nagkatawang tao dito para sagipin ka. Hindi yan sabi-sabi na sinabi ko, sasagipin kita. Hindi ganun si Lord. Gumawa siya ng paraan. Ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. Pumunta siya dito sa mundong ito. And that is love. Pinakita niya totoong pagmamahal sa atin. He did all this for you and for me. Christ came for me as a sacrifice. Verse 6, you see, at just the right time, when we're still powerless, Christ died for ungodly. Pag sinabing sacrifice, as an OFW, lahat tayo OFW. May pamilya man dito, may pamilya pa rin sa Pinas. Sinong breadwinner dito? At yung asawa nyo nandito, yung asawa nyo nasa Pilipinas, mga anak nyo nandoon. Kasi ako, nandito yung pamilya ko eh. Pero nung binata ako, syempre, bread ako eh. Loser. Hindi ka lang. Breadwinner, hindi ibig sabihin na ikaw ay win. Dahil ikaw ay anak na nagsasakripisyo sa iyong pamilya. Di ba mahilig silang wala pang 15, di ba? Wala pang katapusan. Gusto nila magpadala ka na kaagad. Samantalang ikaw dito, kung ano nung pinagagawa mo dito para kumita ng pera.
Meron ka bang, meron ka bang pira dyan, anak? You know, the sacrifice is an act of giving something that you want to keep in order to help someone. Meron kang gini-give up. Ang alin? Ang iyong kaligayahan. Ang alin, sana hindi na tayo pupunta dito eh. Diba, nasa Pilipinas na tayo. Kasi may kailangan kasi ang pamilya natin na dapat nating i-provide. Kung kailangan lang sa Pilipinas na na-provide na to, bakit pa tayo alis, di ba? Ganun po yung sacrifice sa OFW. Sacrifice sa ministry na yung kinabibilangan. Sacrifice dito sa church na yung kinabibilangan. Hindi ang pangalan, kundi ang church ni Lord. Hindi ang CGPMI, kundi ang church ni Lord. Hindi ang FCC, hindi lahat ng pangalan na yan, kundi kung paano kayo mag-serve kay Lord ng may heart kayo, mag-sacrifice kayo. Hindi lahat maganda, hindi lahat makukuha nyo sa madali, mabilis. Hindi lahat makakatugtog, hindi lahat makakanta, hindi lahat uupo. Lahat yan tatayo. Christ came for me as a sacrifice. Alam niyo ba yung sinacrifice ni Lord? Noong unang panahon, yung sacrifice na yan, as an act of killing a person, animal in a religious ceremony as an offering to please God. Pag nagkakasala, noong unang panahon, ang sinasacrifice ng mga high priest, mga Levites, ay yung mga tupa, yung mga bulls, mga goat na blemish. Yung blemish yung malinis, yung mataba, masigla, yung walang sugat, diba? Yung flawless. Yan po ang sacrifice na ginagawa ng unang panahon para sa kasalanan ng mga tao noon. Dito sa text natin, Christ died for ungodly. Ungodly. Tayo yun. That is sacrifice. When we're still powerless, it speak of those who are helpless, which no means to escape. Just as the right time, the Father sent the Son. Time appointed by the Father agreed to buy Christ in false prophecies in the due time Christ came for you as a sacrifice. Ulitin ko mga kapatid. When we were still powerless, it speaks of people who are helpless, which no means of escape. Hindi tayo makakaalis sa kasalanang meron tayo kahit anong gawin natin na maganda. Hindi. Just as the right time that the Father sent the Son, ito na yun, yung sacrifice, si Jesus Christ. Time appointed by the Father. Merong panahon. Bakit noon hindi siya binigay? Yung panahon sa Old Testament. Bakit nandito siya sa New Testament? Because He is the new covenant. Jesus Christ is the new covenant. Christ came for you as a sacrifice. It is undeniable you are special of God's eyes. Sino ba rito ang hindi nakakaramdam na ikaw is special? Lahat hindi special? Sino? Seryoso sila sa akin, seryoso ang mukha ko. Special child. Ha? It is undeniable you are special in God's eye. Hindi may didina yon na ikaw ay special kay Lord. Amen. You know, when Adam and Eve failed, sin has now disfigured our image na disfigured. Ano bang disfigured sa Tagalog? Ha? And make us displeasing before God. Their rebellion marked each one guilty before God. You are therefore born in the sinful condition hindi naman dahil lagi kay Adam at Eve ang pinagbibintangan natin. Kahit ikaw wala kang kasalanan, magkakasala ka ngayon, bakit? Meron kang kaisipan at may free will ka to choose. Ito na lang.
Kung palagi natin sinisisi si Adam at Eve sa panahon na nagkasala sila at nagkasala tayo ngayon, gawin mo ngayon tama. Gawin yung tama ngayon. Diba? Sabi dito sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala. At walang dapat tayong pagmalaki. O kung sino man andito ay righteous. Walang nakaabot sa kalwatian ng Diyos. Wala, kahit isa. Ibig sabihin yan tayo ay makasalanan na. Namanan natin kay Adam at Eve. Sa mga magulang natin. Bakit may generation curse? Bakit may sin? Kasi hindi tayo sinasaway. Pag sinaway tayo, lumalaban tayo. Nagiging rebelde tayong mga anak. At yun ang simula ng ating pagkakasala. You are important to God, but because of sin, you are separated from Him. Ikaw ay importante kay Lord, kahit ikaw ay makasalanan. Kahit nakahiwalay ang dikolor at hindi dikolor. Sabi dito sa tingnan niyo yung isang kaya Pastor Viano, people sin separate us from God. Ayan dahil sa sin, dahil sa kasalanan tayo ay nakahiwalay kay Lord. Bakit? Si Lord, siya ay holy, tayo ay unholy. Tayo ay ungodly. Ngayon, sabi dito sa Isaiah chapter 59 verse 2, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Sometimes kapag ikaw ay nananalangin, hindi ka pinakikinggan. Bakit? Dahil may ginagawa ka na hindi alam ng tao pero alam niya. Minsan nga, pagka sa, pagka mga kasama ko sa trabaho, kasama ko sa church, kasama ko sa lahat, ang sabi ko palagi, magsabi ka ng totoo sa akin. Masakit man o hindi, magsabi ka ng totoo. Basta totoo. Nung sinabi sa akin yung totoo, nung unbeliever pa ako, gusto ko. Kasi nagsabi siya ng totoo, masakit. Masakit pala pag totoo. Pero ngayon hindi na. Pag masakit, ibinibigay ko na kay Lord. Natatawa lang ako ng dati pag gusto ko ng totoo. Sabihin mo ang totoo. Sabi mo totoo. Sinabi nga yung totoo. Nag-away kami. Alam niyo mga kapatid, palagi ko itong sinasabi dito. You are important to God. Lahat tayo. Ikaw, you deserve punishment and the punishment is death. At tulad na sinasabi doon sa Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin. Maganda to. The payment for sin is death. But the gift that God really gives is everlasting life found in Jesus Christ Lord. Our Lord. The payment for sin is death. Lahat ng ginagawa natin dito ay may katumbas na kabayaran sa ating mga ginagawang kasalanan dito. Tandaan nyo, hindi man nakikita ng tao pero nakikita ni Lord. Wala kayong kasalanan sa tao. Hindi naman lahat may kasalanan kayo sa tao eh. Meron lang siguro specific na tao kayo may kasalanan. Pero ito tandaan nyo, lahat tayo. Wala man akong kasalanan kay Bro Alan o kay kay Iban kay pero may kasalanan ako kay Lord. Lahat tayo may kasalanan kay Lord. Disobedience to God's command is a sin, and sin brings death. Sabi doon sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge and good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Hindi sinabing instantly die. Ang sinabi, certainly die. Siguradong mamamatay ka. Dati kasi walang kamatayan dito sila Ibe. Kasi Pero nung kinain nila yan,
ayun na, pumasok na yung kasalanan. Diyan yung sinasabi nun. Yun namanan natin sila. Namanan natin yung kasalanan, sorry. In the Bible, whenever people sin, a sacrifice demanded. Sorry? They have to sacrifice an animal for the forgiveness of their sins. They have to kill the animal and sprinkle its blood in the altar. Kailangan noong unang panahon, yung dugo na inaalay, yun dapat ang nilalagay sa altar. Bakit? Sabi doon sa Leviticus chapter 17 to 11. Ayan, no? For the life of the Creator is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. Yan yung kapatid. Kung bakit mahalaga yung dugo. Nagtatanong sa akin ito eh. Bakit tayo kumakain ng dugo? Hindi duguan. Lahat ng pagkain nilinis na ni Lord. Marami nagtatanong dito eh. Ang dugo daw hindi pagkain. Hindi bakit kinakain? Kaya lahat ng kinakain ng tao, malinis na. Depende na lang sa'yo kung kakainin mo. Ang sabi kasi dito, ang blood, so blood representing life must be offered instead of sa sinner's life for atonement. Yung blood ng hayop na inaalay nila, imbis na yung buhay mong iaalay, yung buhay yung dugo ng hayop. Alam niyo bang ito ay hindi ganap? Kaya nga nagkaroon ng New Covenant, nagkaroon ng New Testament. May napagupitan niya ako, isang napagupitan ako doon, matagal na eh, mga 3 years ago na. Nagsabi sa akin, bakit daw merong Old Testament at may New Testament? Hindi pa ba sapat yung Old Testament? Bakit may dalawa ganyan, New Testament? Sabi ko, tinanong ko siya. Ito sabi ko, huwag mo sasaktan yung mga Ito sinabi ko, nung ikaw ay lalaki, nagbago ka ngayon. Ano ka ngayon? Sabi ko sa kanya, lalaki kasi siya noon. Nung tinanong ko siya, ano ka ngayon? Ako ay bago na yun. Sabi ko, ang ganun. Ang galing niya, Sabi niya, ako ay bago ng nilalang. Sabi niya, ganun. Yun ang sabi niya sa akin, natatawa nga ako sabihin, nagtatawanan na lang kami. Yung pinapagupitan ko. Pero alam niyo, hindi ko siya yung tinatawag na kinokondem. Nagtatawanan lang kami. Nag-share niya kami ng gospel noong time na yun. Hindi ko lang nakuha yung number niya. Matagal na yung 3 years ago. Yan ako nagpapagupit sa may malapit kila Ethel G. So, balik tayo dito. Sabi dito, ito ay hindi ganap. Ito ay pasamantala lamang. Yung pag-aalay ng mga hayop, na pinapatay na hayop, inaalay, para sa kanilang mga kasalanan ng unang panahon. Hindi sapat yun. Nais ipakita ng Diyos na hindi sapat ang dugo o buhay ng hayop para sa kabayaran ng kasalanan ng tao. Kahit gaano kapaka-perpekto ang itsura nito, kailangan ay dugo ng isang tao rin, ngunit walang kasalanan. Yun dapat ang kasi tayo nagkasala eh. Magtataka kayo mga kapatid, bakit yung hayop, wala namang kamalay-malay yun eh. Bakit lagi? Siguro, alam niyo ba kung mapapansin niyo, ang nagpipresenta palagi yung yung kambing, yung goat. Ano sabi niya? Alam niyo, lagi nagpipresenta yun. Papresenta palagi yun eh, kaya lagi siyang kinukuha. Hindi yung lamb, yung goat talaga. Sabi sa 1 Peter chapter 1 to 19, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish and defect. Ito po yung sinasabi ko mga kapatid, na kailangan tao rin yung iaalay. Kasi Jesus Christ yun, yung blemish, yung walang mantsa ng kasalanan. Kaya nga, just the right time, sinabi, just the right time, hindi, maybe this time. Feeling next to Jesus' mind.
way back then. I used to smile way back then. They tried. Oo, so no? Mga kapatid, ang sabi dito, kaya nga, at just at the right time, Jesus came for you. Hindi maybe this time. Kasi ang maybe, hindi sigurado, di ba? Ito, sigurado si Lord. When you are powerless to escape sin, to escape death, when you needed forgiveness, Christ was sacrificed, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Yun ang sabi niya sa meron yan bro. Yan. Sabi dito, the next day John saw Jesus coming to him and said, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Mga kapatid, pumunta dito si Jesus Christ para sa iyo. Christ was killed for you. He died for you. Christ was sacrificed for your sins. Lagi na lang may sacrifice si Lord sa atin. Kahit tumanggap ka na kay Lord, balik ka ulit sa dati. Hindi mo naisip yung sacrifice niya. Anong una sacrifice? Lord, alam ko, nag-sacrifice ka sa akin, Lord. Tinatanggap kita as Lord, my Savior. Tapos nung makalipas ang isang taon, nagbabago. Bakit? Alam nyo, tandaan nyo ito mga kapatid. Sabi ng isang kasama ko sa church, sabi ni Bro Jay, ang faith ng isang tao, walang ibang may responsibility niya, kundi sarili mo din. Kung manghihina yung kapatiran mo na mahina ang faith niya, magpalakas ka, hindi dahil mahina siya. Yung faith ng leader namin, mahina din faith ko. Hindi ganun yun. Kailangan yung faith mo nakadepende kay Christ, hindi nakadepende kay sa leader nyo, sa mga Kristiyano. Isipin nyo, when Jesus died, He became the perfect, once for all sacrificing. He paid for every single sin of man. Every single sin of man. Isang tao, gaano karaming kasalanan? Because of the forgiveness of sin, through animal sacrifice will only temporarily. Yung sa animal na sinaalay, ano lang yung temporary lang. Which is why the sacrifice needed to be over and over and over. Kaya ito dumating si Christ, once for all, sacrificing He paid for every single sin of man. So Christ was sacrificed once to take the sins of many. And He will appear a second time. Not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Kapatid, dumating ang unang dating dito ni Jesus Christ as the Lamb of God para isave ka, magkaroon ng salvation. Pero yung second na pagbabalik niya, hindi na siyang lamb. Ito na siyang lion. Kaya tinawag siyang Lion of Judah. Ang gagawin niya alin? Siya na ang magbibigay ng judgment para sa mga sinave niya at sa mga hindi na save. Kung babasahin niyo yung 1 John chapter 4 verse 10, this is love. Not that we love God, but that He loves us. Ang sabi dito, He loved us. Past tense. Minahal niya na tayo. Before pa natin mahalin ng Diyos. And He sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. He died for you, mga kapatid. He died for you. Christ came for you as a sacrifice. Pakisabi sa inyo mga sarili kapatid, na Christ came for me. Christ came for me. Tandaan yung pagmamahal ni Jesus Christ sa buhay ng bawat isa ay walang condemnation. Kapag tinanggap mo siya ng buong buo sa buhay mo, hindi ka makakaramdam ng kahit na anong guilty feelings. O shameful sa'yo. Bakit? Kinuha niya na yan eh. Ngayon kung nakakaramdam ka, parang hindi ka nagtiwala sa sacrifice niya. Parang hindi ka naniwala sa sacrifice ni Lord.
Christ came for me as a substitute. Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person, some might possibly dare to die. Righteous person, paano pa kaya kung unrighteous? Diba? Alam niyo ba, pumunta dito si Jesus Christ, hindi para sa mga Gentiles. Hindi, para sa Gentiles. Yung una, ang sabi niya, pumunta siya sa mga kanyang nation. Sino ang nation niya? Yung country niya. Israel, di ba? Yan. Kung babasahin niyo yung dyan, ganun yung ano niya. Pero nung oras na nineglect ng mga Hebreo, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pagdating as a Messiah, nagkaroon tayo ng pagkakataon. Kaya mga kapatid, as a substitute for our sins, for our, yung kalagayan natin, nandyan si Lord. Parang ganito lang yung kapatid eh. Sa basketball, pag naglalaro kami ng basketball, pag nag-sub, ganyan sa sub, ayaw ko kaya magpa-sub. Kasi hindi pa ako nakaka-score eh. Kasi nasub na agad ako. Diba? Ang ibig sabihin ng substitution, yung ikaw yung papalit sa kanyang posisyon. Ganito rin yung ginawa ni Lord sa atin. A person that takes the place of someone. Very rarely will anyone die for a righteous person, how much more an unrighteous man. Kung ikaw ay namumuhay ng righteous, paano pa kaya yung mga unrighteous? Pumunta rito si Lord sa mga unrighteous, sa mga makasalanan. Naging righteous tayo because of what? Because of Jesus Christ. It showed that Christ dying for an ungodly person is an instant of kindness and mercy. There was nothing we could do to save ourselves, so God did it for us. Wala tayong magagawa para sagipin natin yung sarili natin. Sino bang may kayang gawin yung isave yung sarili niya? Pag namatay tayo dito, lahat naman tayo mamamatay. Hindi lang alam kung kailan. Si Lord lang nakakaalam. Ngayon ang tanong, sigurado ka ba na mapupunta ka ng langit? Lahat naman ang gusto pumunta ng langit eh. Wala namang gusto pumunta ng impyerno, pero sa ginagawa mo dito, yun ang nangyayari. Tandaan nyo, si Jesus Christ, nung una, sinabi dito sa ano na to, pumunta siya dito si Jesus Christ, hindi dahil lang nagsalita siya. Naging salita siya, naging tao siya. Nagkatawang tao siya. Yung sinabi niya, naging action. Dapat yung mga sinasabi natin, gawin natin action. Si Jesus Christ nag-sacrifice sa atin. Ngayon, siya ang nag-sub sa atin, sa ating place, sa ating lugar. As what? As unrighteous, as ungodly. At walang kakayanan ng tao na isave ang sarili niya. Wala. The prophecy of Isaiah makes that substitutionary. Substitute na lang. Death of Christ abundantly clear. Sabi dun sa Isaiah chapter 53 verse 5. But He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wound we are healed. Tandaan niyo mga kapatid, si Lord ang nag-ako ng kabayaran ng ating dapat na babayaran. Pero yung utang natin, bayaran natin ha. Utang natin na pera, bayaran natin. Pero yung kondisyon ng soul mo, ipinalit niya ang kanya. Diba? Jesus' substitution was perfect. Hindi katulad ng mga animal, hindi yan perfect yung sinacrifice siya ng Old Testament. Sabi dito sa Hebrews 33 verse 4, it is impossible for blood, bulls, and goats to take away sins. Papansin nyo tawag dito yung, ano bang tawag dito sa ano? Yung first week natin na ginagawa? Breaking of the bread. Di ba pag nagsasabi si Pastor Pino, di ba? Sabi niya dito, it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Kaya ito ang new covenant na si Jesus Christ. Ito yung ina. Ito yung perfect sacrifice. Ito yung perfect substitute. Kahit na nagpipresenta na.
Kahit nagpipresenta na ikaw na pumunta ka ng hell, kung gusto ni Lord na kunin ka. Hanggat buhay ka, kukunin ka niya. Pero kung talagang ayaw mo na talaga, i-let go ka ni Lord. Kasi that is your free will. Tandaan nyo, ino-honor ni Lord kung anong decision mo. Kasi may free will ka eh. Diba? Tapat at ganap si Kristo sa hayop. Kasi siya ay tao na hindi lang siya basta tao, siya ay Diyos. At ang blood ni Jesus Christ is pure. Walang bahid ng kasalanan. He committed no sin, and no deceit was found in his mouth. Kahit mabasa nyo yan sa mga ibang religious group dito, hindi nila ma-proclaim lang na siya ay Diyos. Pero kung papansinin nyo, wala siyang kapintasan si Jesus Christ. Kaya bakit sa atin Diyos si Lord Jesus? Hindi lang dahil sa miracle niya, sinabi niya yan. The body of ancient sacrifice was the animal was substitute for human being's sins, and that is pointed forward to the ultimate sacrifice. Kapatid, nung unang panahon, ito nga, yung mga sacrifice na animal is ito yung substitute para sa iyong kasalanan or sa human being. Kung unang panahon pala, dapat naging ganito pa rin. Palagay nyo ba nung pag nakakagawa kang kasalanan, hindi ka kagad papatay ni Lord? Papatayin ka kagad ni Lord. At kung sasabihin nila ng iba, di ba God is love? Bakit nagagawin ng Panginoon? Wala kang dapat questionin si Lord kung anong gagawin niya, kung anong gusto niya gawin sa buhay mo. Kasi nilalang ka lang niya. Kung nilalang niya ako, bakit kailangan niya akong patayin? Maraming mga ganong question. Tanongin niyo yung naglalang. Tanongin niyo si Lord. Pero para sa akin, hindi ko questionin si Lord kung bakit ako nilalang dito. Noon, nung unbeliever ako. Pero ngayon, nakakilala ko, hindi ko siya questionin bakit. Ako na nga ang nilalang, tapos ako pa nagko-question eh. Diba? Dito sa mundo ito, maraming tribulation, marami kang mararamdaman na sakit. Kahit na sabi mo, perfect ang family mo, kompleto ang ang sahod mo. Pero mas malaki pala ang babayaran mo. Okay lang yun. At is masahod. You may be asking yourself na bakit ako? Tanungin niyo yung sarili niyo. Bakit si Lord? Ang tanong. Pag sinabi, bakit ako? Ako na lang ang ako. Bakit ako nakaranas nito? Bakit ako? Why me? Tanungin natin si Lord, bakit ikaw ang pinili niya mag-sacrifice sa iyo as a substitute para sa iyo? Bakit nga ba? Diba? Jesus also did not wrong and but willingly have himself to die for you sins of mankind. Sorry, ulitin ko. Jesus Christ also did no wrong but willingly gave himself to die for the sin of mankind. Walang ginawa si Lord. Tandaan nyo ito. May ako mga kapatid sa inyo. Kapag ikaw nasa trabaho nyo, tapos ikaw gumagawa ka ng maayos sa trabaho mo, tapos may isang gumawa na hindi maganda, palagay mo ba, akuin mo ba yung ginawa niya? Hindi. O hindi. Ikaw na mabait. Kung akuin mo, ano gagawin mo? Si Lord hindi ganun eh. Wala siyang ginawang masama. Pero pinili niya na piliin tayo. Jesus Christ took our sin upon himself and died in our place. Sabi dun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Yan o. Gusto ko itong verse na to eh. God made him who have no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Yan yung sinasabing righteousness. Yan yung sinasabing matuwid. May nagtanong nga eh, pag pumunta ba ng langit, paano ka makapunta ng langit? Kailangan maging perfect ka. Kailangan maging matuwid ka. Eh, may nagtanong, sino makakapuntang tao doon? May perfect ba na tao? Wala.
Ang sagot, yan. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made him who had no sin to be sin for us. Alam mo, we might become the righteousness of God. Dahil kay Jesus Christ, may righteousness ka. Naging matuwid ka. Bro, halika nito, bro. Halika nito, bro. Bro, Bro Ariel na naman. Ito, si ano, yung... Ito, isa. Ito. Ganito, bro Marco. Gusto ko ikaw eh. Ayaw mo? Gusto ko ikaw. Dito ka, bro. Dito ka sa gitna. Dito ka sa ano. Yan, dito ka sa gitna. Yan, dito ka, bro, sa likod. Yan. Alam mo yung gagawin ko? Hindi. Ako yung makasalanan ng tao. Yan. Ako ito. Ito si Jesus Christ. Ito si God the Father. Anong nakikita ni God the Father? Sino nakikita niya sa posisyon na dapat nandun ka? Jesus Christ. The righteousness of God is found in Jesus Christ. Found in Jesus Christ. Kaya kahit anong gawin niyo kapatid, mga pagiging Kristiyano niyo, huwag kayong babalik sa pagiging unbeliever na way. Kahit nakakagawa kayo, balik pa rin kayo. Dahil yung righteousness ni Lord, hindi nawawala naman sa iyo yan. Okay na ba? Napansin nyo? Inaano ko lang sa inyo, pinakita ko sa inyo. Ang nakikita ni God the Father si Jesus Christ sa buhay mo as a Christian. Not because of your words, but because of the action of Jesus Christ to our lives. Yan po kapatid, kung gaano siya nag-sacrifice as substitution sa iyong posisyon. Ang kailangan lang maniwala tayo. But you must believe through faith in what Jesus Christ accomplished on the cross. We can receive forgiveness. You must believe. Sino bang nag-aalanganin na maniwala kay Lord? Alam niyo may doubt ang mga tao kay Lord. Kahit nararanasan na ang milagro niya. Parehas lang ng unang panahon ng mga Israelites. Naranasan nila ang milagro ni Lord ilang beses, maraming beses. Pero nagbabalik pa rin sila sa magiging makasalanan. Pero ito iba. Tayo ay ngayon namumuhay sa grace period ng Lord. Dispensation ni Lord. The grace. About grace. Huwag nating abusuin ang grace ni Lord. Because through faith in what Jesus Christ accomplished on the cross, we can receive forgiveness. Sabi dun sa Ephesians chapter 2 verse 8, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not yours, not from yourselves. It is the gift of God. Walang kayang gawin na isip ang sarili. Walang dapat na ipagmalaki. Ikaw ay magaling. Last 3 minutes. For Christ suffered for all sins, and righteous for the unrighteous, to bring you to God, and He was put to death in the body, but made alive in spirit. You have a righteousness to God, and you are alive in spirit. Pakisabi mga kapatid, Christ came for you. Christ came for you as a Savior. For God's demonstrate His own love for us in this, while we're still sinners, Christ died for us. Nasubukan niyo na bang malunod? Hindi pa? Lahat kayo marunong lumangon. Galing nga. Try nyo. Bata. Wala ba kayong naranasan na nag-save sa inyo? Meron. O nakasave kayo? Sinave kasi nang malunod. Savior, one who saves someone from danger, destruction, harm, failure. Yan po ang ibig sabihin ng Savior. But how you have been saved by Christ is different. Ito ay different sa pag-save mo. Si Christ ay different sa pag-save sa atin. Magkaiba yun. Kasi si Christ, ang sinave niya sa atin is He's like a heart donor.
na yung puso mo, papalitan niya. Kasi damage. Damage yung puso. Kailangan mo ng bagong puso. You may say that the donor save your life. Ang sa story lang ni Jesus Christ, yung binigay sa iyo ang puso, na yun, si Jesus Christ namatay. Because of sin, this condition, someone has to die before someone could start to live. Kailangan may mamatay bago magkaroon ng panibagong buhay. Ang alin? Tayo. Sabi dito mga kapatid, Christ did all save you. This means you are provided with very good things that allow you to enjoy and loving union with God and equip you with everything you need to live with life abundantly because of what is He wants for you. Abundantly life is have an eternal life. Eternal life ay nagsisimula yan nung tinanggap mo si Jesus Christ. Hindi nagsisimula yan yung mamamatay ka dito. Hindi yun. Nung tinanggap mo siya, nagsimula na ang eternal life sa iyo. Doon na nagsimula yung unang araw. Diba? He saved us from the dead, the eternal separation from God. He snatched us from the clutch of sin. No sin is no longer your master, but God through His Spirit is in you. Mga kapatid, walang ibang magiging Savior na nag-sacrifice, na nag-substitute. Walang iba. Wala kang makikita o maririnig na ibang pangalan kundi si Jesus Christ. For a son of man came to seek and to save the lost. Ikaw noon ay lost. Ako lost. Nakita ko ni Lord. Natagpuan niya ako. Jesus came for me. Jesus came for you. He saved you and guides you not now to live, change, and transform holy life so that you may not get lost again. Christ came for you and He found you. Kapatid, as a Savior, kailangan kung ang gusto naman ni Lord na kapalit is magbago tayo. Ang decision na yun is our free will. Mga kapatid, understand this. God so loved the world and He gave His only Son. Jesus came, lived, died, and rose for you. That is the gospel. Whoever you are, whatever things you may have done, you should know Christ came for you. As a sacrifice, as a substitute, as a Savior. Yung iba dito hindi pa na configurize kung anong ibig sabihin talaga nito eh. Pero bakit kapatid? Itong as a sacrifice, Lord Jesus Christ, as a substitute, as a Savior, because of you. There's a reason. There's a purpose bakit kasi hindi. Because you are very important to God. Because God loves you very much. When Christ was there hanging on the tree, ang nasa isip niya, tayo. Wala nang iba. Ano sabi niya? Diba? Patawanan niyo yan, Lord. Hindi alam ko anong ginagawa nila. Ganon si Jesus Christ, magmahal. There in the cross, He showed how much He loves you from here to here. Then He died on the cross. This is God's love demonstrated to us. Kapatid, nung na-demonstrate na ni Lord yung pagmamahal niya sa iyo, sa atin, anong dapat mong gawin? Mapapansin niyo, palagi na lang yung kasalanan si Jesus Christ yung tinatapik. Kasi si Jesus Christ naman talaga, yung laging itatapik natin. Kasi nakakalimot tayo. Pag alis natin dito, mamaya makakalimutan nyo. Ang nasa isip nyo yung pagkain. Anyway. Now, my brothers and sisters, knowing this truth, it is my prayer and I hope yours too. That every day of my life, I will give thanks to God. Kahit ano pang mangyari sa buhay natin. Kailangan magpasalamat tayo kay Lord. Ano may pinagdadaanan natin. Dahil alam natin na si Jesus Christ ay naparito para sa atin. Christ came for us. Kailangan natin gawin mga kapatid before I close my prayer. Sabihin natin sa iba kung kano katakila si Lord. Hindi lang yun nakikinig tayo dito, di ba? Na tayo rin nakakapagkinig ng salita ni Lord. Nababago ang buhay. Doon sa loob natin binabago ni Lord. Paano naman yung iba?
Ang bago nating kasama ngayon dito si Bro Ian. Ang nakaranas ng milagro ni Lord. Ang nakaranas ng pagmamahal ni Lord. Ang nakaranas na siya ay si Jesus Christ ay nag-substitute sa kanyang buhay. Si Jesus Christ ay Savior sa kanyang buhay. Lahat tayo noon nandito. Nakaano na tayo. Ngayon si Bro Ian yung bago. Ganyan dapat ang gawin natin mga kapatid para maipakita natin na mahal din natin si Lord. Share to others. Hindi natin to sinasabi lang, dapat gawin natin. Sabi nga, put into action. Tell them by showing them the same love God showed you. Remember, they may not be reading our Bible, but they are reading us. Na hindi sila nagbabasa ng Bible. Ewan ko lang sa atin dito kung lahat tayo nagbabasa ng Bible. Pero yung nakatayo dito at yung mga nandito at yung nandyan sa inyo, binabasa yan mula ulo hanggang paa. Kung totoo bang ginagawa ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa na nandito. Ganyan po ang paglabas dito sa Kaya mga kapatid, pumunta dito si Jesus Christ as a sacrifice, as a substitute, as a Savior. And ipakita natin ito sa iba like a light of the world. To God be the glory.